Gabundok na basura ang tumambad sa mga tauhan ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa malaking pumping station dyan sa lungsod ng Pasay. At ayon sa ahensya o MMDA, ito umano ang dahilan ng mga pagbabaha sa Kalakang, Maynila. At sa kabila po nito, gumagana naman ang 71 pumping station sa lungsod at nakatakda pa itong madagdagan ng mga otoridad para mabawasan naman itong pagbaha sa NCR. At sa harap nito, may binubuo ng master plan ukol sa drainage system ang MMDA at meron na rin ginagawang feasibility study ang Department of Public Works and Highways o DPWH para maibsan ang pagbabaha sa Metro Manila. Kunin natin ang live report ni Erlo Bringas. Erlo! Alex, nakakatawa man pero iba-iba o hindi pangkaraniwang basura yung mga nakuha ng MMDA kanina sa ginawa nilang site inspection sa isa sa malaking pumping station dito sa Metro Manila. Yan nga yung Tripa de Galina dyan sa Pasay City. Sabi ng MMDA, kung hindi naagapan yung mga basura na yan ay posibleng magbara doon sa mga daluyan ng tubig na isa sa nagiging sanhi ng pagbaha dito sa Metro Manila. Ipinasilip ngayong araw ng Metropolitan Manila Development Authority MMDA ang Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay City. Isa ito sa pinakamalaking pumping station sa Metro Manila. Gatambak na basura dala ng mga pag-ulan nitong mga nagdaang araw ang bumungad sa pumping station. Kabilang na dyan ang rep, sala set, furniture set at iba pang basura na hindi malaman saan nagmula. Ayon sa MMDA, nais nilang matiyak na gumagana at operational ang pumping stations hindi lamang sa Tripa de Galina kundi sa iba pang panig ng Metro Manila para matiyak na makakabawas sa epekto ng pagbaha. Isa sa pumping station sa Metro Manila ang Tripa de Galina na pinapagana ngayon para makuha mga basura na sumasama sa mga pagbaha. Sabi ni MMDA Chairman Juman Dortes, normal ang ganong sitwasyon sa mga pumping stations na kung saan gatambak at gabundok na basura lalo na sa Tripa de Galina. Posible nilang dahil sa dami ng volume ng tubig kaya malalaki ang basura na kanilang nakukuha. Aminado naman silang hindi na talaga kinakaya ng mga drainage system ang volume ng tubig ngayon dulot ng pagbaha. Aminado naman tayo, antiquated yung drainage system natin. 15 plus years ago na na-construct yung mga drainage na yan. At hindi na talaga kayang i-handle yung volume ng ulan. Then mababarahan pa ng basura, talagang babagal yung paglabas ng tubig papunta sa major waterways. At para matiyak na hindi makakabara ang mga basura, tiniyak ng MMDA na operational ang pumping stations hanggat nananatili ang masamang panahon na nakakaapekto sa Metro Manila. Bukod sa pagsasaayos ng iba pang karagdagang pumping stations, magiging regular naman ang gagawin declogging at paglilinis ng mga drainage system. Sabi ni Artes, halos 15 taon na karamihan sa mga drainage na nasa Metro Manila kaya hindi na raw naaayon sa lagay ngayon ng panahon ng kapasidad ng mga ito. Kaya madalas magkabaha na rin sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Una na dyan siguro namin uunahin yung drainage master plan para maplanong maigi yung paggawa ng mga drainage. Dapat nagkakausap sila, yung tumutulo sa isang lugar dapat paglipat ng kabilang bayan ay dire-diretso yung tulo or yung takbo ng tubig, yung elevation tama, yung width tama, yung height tama. Yun siguro yung kailangan namin unahin. Sa ngayon ay may binubuo ng drainage master plan at mayroon na rin itong pre-feasibility study na ginagawa din ng DPWH. Kailangan kasing naka-align ang gagawing drainage master plan sa mga LGU at nakakonekta din sa mga gagawin din nilang plano sa kinikilalang mga drainage system. Sa kabila niyan, tiniyak naman ng MMDA na gumagana pa din ang mga pumping station sa Metro Manila at fully operational din ang mga ito. May ginagawa na rin silang pagsasaayos ng iba pang kasalukuyan at karagdagang pumping stations na makakatulong para mabawasan pa rin ang pagbaha sa Metro Manila. Like itong particular pumping station na to, nire-rehab ng DPWH para mas lumakas yung bomba
pag napalitan yung mga makina, mas malakas yung higop niya ng tubig, mas mabilis bumababa yung area na sineservicean nito. Samantala, Alex, sabi ng MMDA, 71 yung pumping stations na nasa iba't ibang panig ng Metro Manila at posibleng sa mga susunod na araw ay madagdagan pa yan o kaya naman ay mas ma-improve yung kasalukuyang gumaganang pumping stations. Muli silang nakiusap sa ating mga kababayan na magtapon na maging maayos yung pagtatapon ng basura at wag kung saan-saan para nagsakaroon hindi na rin makadagdag pa sa mga pumping stations. Siniyak din nila yung na may mga tauhan sa kanilang pumping station, lalo na yung mga maintenance para nagsakaroon ay magiging maayos yung daloy nito sa panahon ng pananalasa ng bagyo o kaya naman sama ng panahon upang sa ganon ay hindi makabara yung mga basura na dumadaan dyan sa pumping stations at dumirekta sa ilang mga drainage system dito sa Metro Manila. Nanawagan din sila na magkaroon ng waste management ng ating mga kababayan upang sa ganon ay hindi rin na kung saan-saan lang napupunta yung kanilang mga basura, Alex. Okay, Erlo, gaano ba ka-regular ang pagbusisi ng MMDA at ng mga LGUs dito sa mga pumping stations? Lagi ba nila itong chine-check kung may mga basura ba to na naiipon? Baka mamaya ginagawa lamang nila ito kapag nandiyan na yung mga baha. Well, Alex, sabi sa atin ni Chairman Artes, no, siguro 1 month before yung pag-uulan ay isinasaayos na chinecheck na nila yan kasi para nang sa ganun magawan pa ng paraan kung merong problema yung isang pumping stations. At sabi ni Chairman Artes, bukod dyan sa 71 pumping stations na ino-operate ng MMDA, may mga tauhan din yung ilan dyan sa Bagayan from LGU para nang sa ganun ay mas ma-monitor maigi yung mga pumping station at matiyak gagana ng maayos sa mga ganitong panahon na kung saan may masamang panahon at nananalasa ka dito sa Metro Manila, Alex. At Erlo, yung mga basurang nakuha nila dyan, nakolekta mula sa pumping station, saan ba nila ito dinadala? Baka mamaya bumabalik lamang lang dyan at tanggal sila, tapos babalik rin. Well, Alex, meron silang ginagawang waste segregation. No? So, yung mga maaari pang i-recycle tulad ng plastic at iba pa ay dinadala doon sa mga pasilidad at ibinibigay din doon sa mga non-government organization na nagpoproseso para gawing upuan o anumang mga uri ng bagay na mapapakinabangan pa. Pero ang pinaka-concern talaga, Alex, ng MMDA ay kung paano mababawasan yung, kung makita mo nga, halos tawag nga nung iba, Mount Everest na yung taas ng basura na nakolekta dyan sa pumping station na sana ay mabawasan sa mga susunod na araw sa kabilaga ng kanilang paalala sa ating mga kababayan, Alex. Siguro panghuli, Erlo, yung plano ng MMDA at ng ilang mga lokal na pamalaan dito sa Metro Manila na magdagdag pa ng mga pumping stations, natanong ba ninyo kay Chairman Artes na may ilang mga alkalde na inirereklamo nila yung mga bagong gawang pumping station na hindi daw gumagana? Siguro yung mga dating administrasyon o yung mga dating alkalde na napalitan na ngayon yung mga bagong alkalde ngayon ay nagrereklamo dahil tila palpak daw yung pumping station na ginawa. Paano yun kung magdadagdag pa sila? Dagdag sila ng palpak na pumping station? Well, Alex, sabi ni Chairman Artes, titignan nila yung mga sinasabing pumping stations na yan kung kaya pang maremedyohan o kaya naman ma-repair o maisaayos yung talagang fit na talaga sa kasalukuyang panahon. Kasi yung baga nagdaang administrasyon, baka mamaya yung mga ginawang pumping stations na yan ay hindi nakakayanin yung volume ng tubig, maging yung volume ng mga darating na basura
mula sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Pero isa nga sa kanilang solusyon sa ngayon, pagplanuhan na rin yung pagdaragdag ng pumping stations o kaya naman yung drainage master plan na kanilang nakikita na makakatulong para makabawas sa pagbaha dito sa Metro Manila. Pero so far, Alex, ay kanilang sisilipin at titignan yung mga inirereklamo na yan kung maaari pa yung magamit o magawa ng paraan o kaya naman ma-repair para nang sa ganun sa susunod na mag-araw ay magamit din yan pantulong para makabawas ng baha dito sa Metro Manila, Alex. Oo, Erlo, yun ang problema, no? Yung re-remedyohan mo yung hindi gumaganang pumping station. Wala bang binanggit si Chairman na dapat yung accountability, parusahan, yung mismong gumagawa ng mga palpak na mga proyekto? Well, Alex, kumbaga ibibigay na nila yan sa mga kinaukulan kung sino ba yung dapat mag-imbestiga o dapat makarating ng Senado, dapat yan kung bakit naging palpak yung ilang mga pumping stations na yan at hindi nagagamit nga sa kasalukuyan, Alex. Okay, sige. Maraming salamat, Sir Erlo Bringas. Mata natin mula sa MMDA.